Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa ikadalawamput-limang linggo na po tayo ng karaniwang panahon, 25th Sunday in the Ordinary Time, ang ating liturhiya sa linggong ito. Everything is entrusted by God to us. We don't own anything. Pangasiwa, pangalaga, stewardship. Ito yung mga salitang marahil mag-uugnay sa atin sa mga pagbasa sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa sa araw na ito. Pero may bagay na mahalaga. Madiskarteng katiwala. Madiskarteng pangangasiwa. Madiskarteng pagkilos upang magampanan ang tungkulin. Sa mabuting balita sa araw na ito, may ipinagkatiwala at may nagtiwala. Marahil batid naman natin yung kwento natin kung narinig. May isang may-ari ng property na siyang pinagkatiwala ang kanyang ari-arian sa tagapangasiwa, tagapangalaga. Una sa lahat, tagapangalaga. Batid niya yung kanyang tungkulin, pero tila naging abusado. Tila nagsamantala sa mga pagkakataon. Kaya at the end of the day, ang kanyang evaluation ay bagsak. Ang kanyang rating ng performance is poor. Kaya ngayon, kailangan pang sulit na siya, ibalik na niya ang pangangasiwa. Tapos na yung pinagkaloob ng pagkakataon. Tapos na yung panahon na marahil siya'y nangasiwa at kukunin na. Pero, mga kapatid, very confusing ito. Pinuri ng Panginoon itong katiwala na pinagkatiwalaan, na nangasiwa pansamantala, na nangalaga pansamantala. Pinuri. Hindi dahil sa kanyang pandaraya, pandarambong, hindi dahil sa kanyang ginawang mga kababalaghan sa accounting siguro, sa paraan na ginagawa nito, hindi sa paraan na siya'y nandaya, hindi sa paraan na marahil ang taong ito ay gumawa ng paraan upang bawasan, hindi sa paraang masama. Pinuri ng Panginoon ang katiwala sa Ebanghelyo dahil sa kanyang foresight. Yung pagtingin niya sa hinaharap, yung paghahanda na meron siyang ginawa. Yung kasalukuyang buhay batid niya, magtatapos ng pangangasiwa. Kaya gumawa siya ng paraan. Kaya sabi ko, itong katiwalang ito ay madiskarteng tagapangasiwa. Lahat tayo, mga kapatid, ay pinagkatiwalaan ng Diyos. And basic to it ay 3 T's. Tatlong T. Treasure, time, bahagi yan ang pinagkatiwala ng Panginoon, at talent o talents. Lahat naman tayo may tinanggap na biyaya sa Diyos. Pero ibang usapan, kung paano natin ito pinangasiwaan, ginamit, ay ibang usapan yan. Kung paano ito nagbunga, meron nga bang bunga na sa huling pagkakataon, masasambit natin, ito na Panginoon, ang pinagkaloob mo sa akin. Ano yung mga katangian ng isang tagapangasiwa na dapat taglayin ng bawat Kristiyano? Hindi ba iuugnay ang buhay Kristiyano sa pangasiwa lamang sa mga bagay sa mundo? Ito maparaan siya. Batid niya yung kanyang ginawa. Kagabi, habang ako'y nagdinilay, sabi ko nga, tila napapanahon ang ating mga pagbasa ngayong linggo sa kalalagayan ng ating pong bansa sa maraming dahilan. Dahil ang taong nangasiwa ay nagkaroon ng mismanagement. And as a result of mismanagement, poor performance. Indispensable sa accountability ng tao yung performance.
nakakatawag pansin ng mga social media na lumalabas ngayong panahon natin. At tila ang padarambong sa bansang Pilipinas ay nasa sukdulan na. Dito medyo ang scheme niya maliit pa eh. Bawas lang. Ang scheme sa Ebanghelyo, yung katiwala, bawasan lang. Para meron siyang kaharapin. Para meron siyang pagkahanda sa kinabukasan. Para meron siyang bagay na marahil babalikan kapag wala na siyang pangangasiwa o wala na sa pangangasiwa ng taong ito. Pero magandang tignan natin, baka nga tayo rin may kontribusyon. Baka nga tayo rin may mga bagay na pinangasiwaan na hindi tayo naging tapat sa pangasiwa. Sa mga regalo ng Diyos sa atin. Maliit man o malaki, marahil ay mahalagang pagnilayan. Pero allow me this time for our relevance to share you some thoughts on some traits about a steward of the Lord. Tagapangasiwa, hindi na sa mundo, hindi na marahil sa estilo na gawalan ng paraan. Yung madiskarte Kristiyano sa panahon natin ay may mga katangiang taglay na dapat nating alalahanin. Una sa lahat, mapagkakatiwala ang katiwala. Trustworthy steward. Noong buhay pa si former Secretary Jaime, ay siya yung isa sa mga donors ng St. Teresa of the Child Jesus. Lot, yung property niya, portion of it. At lagi ko nakakausap siya. At sabi pag-uusap, maraming kwentuhan. At pumunta sa mga pangangasiwa. Hanggat nakwento niya si Mr. Henry C., na kaibigan niya. Sabi niya, alam mo, Father, nagsimula lang naman siya sa maliit na shoe store. Wala naman malaking property ng panahon na yan. Pero meron siyang estilo. Nung nasa Manila siya, tumatayo sa isang lugar with a vision. Tumatayo sa isang lugar at sabi niya, John, maganda magkaroon ng isang department store. Tinayo, doon nagsimula. Pero bahagi sa kanya yung vision niya of what will come next. May foresight siya that this area will be a commercial area. At sabi niya, true enough. Kaya huwag ka mawalaan, Father, ng pag-asa. This area of St. Teresa is not just a commercial area. It is an area dedicated to the Lord. Kaya tiyak yan, matatapos ang project mo. True enough, in few years' time, one among the fastest construction ever in the Diocese of Antipolo was then St. Teresa of the Child Jesus Shrine and soon National Shrine. Never had thought it will come that far. Pero yung mga mumunti namin pagtitinda ng mga items, religious items about St. Teresa, your promotion from different dioceses ay magbubunga. Yung pangasiwa ng sambayan ng Kristiyano. Hindi lang yung pari. Yung pari, bahagi lang siya doon sa pangasiwa. Maraming taong nag-ambak ng pagkilos sa pagkatiwalaan ng Diyos. Sa mga koleksyon, sa mga fundraisings, sa katutak, yung 5 taon, walang tigil. Yung 7 taon ko doon, walang tigil. Pero nagbunga sa pagpupunyagi ng mga pinagkatiwalaan. Yung mga parishioners are trustworthy. Pangalawa, na katangian ay responsible. Responsableng tagapangasiwa, katiwala. Hindi mo sabos. Hindi gagawa ng insertions and ghost projects. Hindi gagawa ng mga bagay na marahil hahanto sa katiwalian ng lipunan. Ngayong panahon na ito, kailangan magising ang kamalayan ng mga Pilipino. Nang ibinubuto ay yung marunong at responsible na mga tao paglilingkod ng tapat.
Hindi tayo lulukuhin sa likod ng kamera at likod ng mga paggawain marahil hindi tama. Responsible. Tayo naman pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga bagay na mahalaga sa buhay natin. There will always be a final accounting of everything in this life, whether we like it or not. Are we responsible to those entrusted to us? This brings me to the third point. Sino man tagapangasiwa ay kailangan mayroong kredibilidad, credible steward of the Lord. Madali magiging steward. May mga pinag-aaralan tungkol dyan sa management. Pero yung palawigin ang scheme upang maging masagana. Nothing bad. Pero the better thing to notice, am I a credible steward of the Lord? O naman kaya, maasahan ba ako ng Panginoon? Papangasiwaan ko ang mga bagay na makalangit, hindi lang makalupa. Maraming mga makalupang bagay na pwede pangasiwaan, pero yung mga makalangit na bagay naman sana ang pag-iisipan. And this brings me to the fourth note, accountability. At the end of the day, as I have said a while ago, we are accountable to everything that has been entrusted to us because we don't own this. Everything comes in temporary basis, and we are just passing this way just once. No repetitions. You can prolong life. Lalo ngayon ng siyensya, lumalawig. Pero at the end of the day, this is an inseparable thing about existence, that we are accountable to everything the Lord had entrusted to us. That whatever you have received as a gift from the Lord, live its purpose. It should serve its purpose. The purpose of the God who had given. Tapat at wastong pangangasiwa sa pinagkatiwala ang kailangan ganapin ng buhay na ito. My dear sisters and brothers, our eternal destiny is a future gift, but it requires a present investments and accomplishments. God's gift, but man's effort. God's gift, but man's obligation. Why? Because everything that we enjoy is not ours only. Those gifts that have been given should serve its purpose, the purpose of God but given us, directing us to our final destiny. For when time comes, we will be accountable to everything we have received. Ngayong hapon, magkakaroon ng prayer rally ng mga Christian leaders. At sana, if we cannot go there physically, I would wish I would be there. I've been there many times already. During those times that we had to rally for freedom, for peace, for truthfulness in society. Then we can offer prayers for them that truth and justice will prevail in our country. Most especially, not for ourselves already, but for the younger generations of our country. Amen.